May isang lalaki na nais na umarkila ng clown para sa kaarawan ng kanyang anak. Nagtanong-tanong siya sa mga katrabaho at binigyan niya siya ng contact hash ni Rico, katrabaho niya ng clown na Anya na kanyang mairekomenda. Tinawagan ng lalaki ang numero at ang kanilang napag-usapan ay sa Sabado at aliwin ang mga bata sa party. Gayunpaman, nang dumating ang Sabado ng umaga, umuulan at hindi lumitaw ang clown. Lahat ng mga bata ay naboring sa paghihintay at umuwi ng maaga. Ang kanyang anak na lalaki ay labis na nalungkot at tumakbo sa itaas sa kanyang silid tulugan. Ang araw ng kaarawan ng kanyang anak ay nagdulot lamang ng pagkadismaya. Patuloy na tinawag ng ama ang numero ng clown. Ngunit walang sagot. Bakit mo inirekomenda ang tulad ng isang hindi maaasahang clown, Rico? Naiinis na tanong ng lalaki sa kausap sa kabilang linya at agad na padabog na binaba ang cellphone. Nang gabing iyon, ang lalaki at ang kanyang asawa ay nakahiga na sa kama na walang imikan sa isa't isa. Hindi pa rin mawalwala sa kanyang isipan ang nangyari kung bakit hindi sumipot ang clown sa pinag-usapang araw. Anong oras mo sinabi sa kanya na darating? Biglang tanong ng asawa niya, malinaw kong sinabi, Sabado, saktong alas 12, sagot niya. Siguro naisip niya na alas 12 sa gabi, sabi ng kanyang asawa, isang clown sa hating gabi. Tumawa ng malakas ang lalaki. Sino ang mag-upa ng isang payaso upang makarating sa kaarawan ng hating gabi? Tumalikod siya. Sa hating gabi, nagising sila sa isang kakilakilabot na hiyawan. Parang ang kanilang anak, parang may mali, bulong ng ina na lumingon sa ilaw. Manatili ka rito, sabi ng lalaki, tumatalon mula sa kama. Susuriin ko siya. Siguro may masamang panaginip lang siya. Pumasok siya sa pasilyo at agad na huminto nang may nakita siya. May isang bakas ng maputik na mga ng paa sa sahig. Napakalaki ng mga ito na hindi maikumpras sa paa ng isang normal na tao. Ang mga bakas ng paa ay parang sapatos na sa dulo ay parang matulis. Pumunta siya mula sa nakabukas na bintana sa banyo, pababa sa pasilyo hanggang sa silid ng kanyang anak. Isang clown, bulong ng ama sa sarili. Isang clown sa hating gabi, at pagkatapos, sa hindi malamang dahilan, naalala niya bigla ang isang bagay tungkol kay Rico, ang kanyang kaibigan mula sa trabaho na nagrekomenda sa kanya ng clown. Si Rico ay may 2 anak na lalaki. Ngunit ang isa sa kanila ay namatay nakaraan lamang, sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Hindi pa nila ito napag-usapan ni Rico dahil tumatalikod lang ito kapag kanyang tinatanong. Ngunit may kumalat sa kanilang opisina, pagkatapos ng ilang araw ng matindi ang paghahanap, ang anak ni Rico ay natagpuang patay sa kakahuyan. Ngunit nagtataka siya kung bakit bigla niyang naalala yun ngayon. Nanginginig ang kamay ng ama habang hinawakan ang doorknob at binuksan ang pintuan ng kwarto ng kanyang anak, ngunit walang tao ang silid. Ang kama ay nasira at ang bintana ay nakabukas. May mga bakas ng putik sa karpet. Ang lalaki ay nagpakawala ng isang nagagalit na pagsigaw at tumakbo papalabas ng bahay. Sinundan siya ng kanyang asawa. Sinimulan niyang tawagan ng paulit-ulit ang pangalan ng kanyang anak. Ang mga kapitbahay ay nagising at binuksan ang kanilang mga ilaw at lumabas upang makita kung ano ang nangyayari. May kumuha sa aking anak, sumigaw ang lalaki. Ito ay isang payaso. Ang isa sa mga kapitbahay ay tumawag sa pulisya at ilang minuto ang lumipas, maraming mga squad car ang dumating. Agad silang kumalat at nagsimulang maghanap sa lugar para sa nawawalang batang lalaki. Maya-maya pa, nakatanggap ng phone call ang lalaki. Ito ay ang kanyang kasamahan na si Rico. Umiiyak ito, sinubukan ni Rico na humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Ano ang ginawa mo? Sigaw ng ama. Ano ang ginawa mo? Asan ang anak ko? Sino ang clown na sinabi mo sa akin na nirekomenda mo? Hindi ko alam, bulong ni Rico, halos hindi marinig ang kanyang tingin.
Hindi ko alam kung siya ay tao, ngunit alam kong siya ay nagugutom, laging nagugutom para sa higit pang mga biktima. Kinuha niya ang aking panganay na anak na lalaki. Pagkatapos, noong nakaraang linggo, bumalik siya para sana kunin ang aking bunso. Ngunit sinabi ko sa kanya na kunin ang iyo. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin, sabihin mo sa aking anak na mahal ko siya. Nasaan siya? Sigaw ng lalaki. Nasaan ang aking anak? Sa kagubatan, sagot ni Rico na patuloy pa rin sa paghikbi. Palagi niyang ipinapako ang mga ulo ng kanyang mga biktima sa mga puno bilang isang senyas. Ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan nito? Sigaw ng lalaki. Bago pa niya masabi ang isa pang salita, narinig niya ang tunog ng isang putok sa kabilang dulo ng cellphone at namatay ang linya. Ibinaba ng ama ang cellphone at tumakbo palabas ng bahay. Pumasok siya sa kagubatan na nakatayo sa likuran ng bahay. Nang siya ay dumating sa isang malaki na puno ng akasya, bigla siyang tumigil, lumuhod at nagsimulang umiyak ng hindi mapigilan. Natagpuan niya ang putol na ulo ng kanyang anak na nakapasabit sa mga sanga. Bigla itong napaluhod, nalulumo habang umiiyak habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang minamahal na anak. Maya-maya pa, biglang gumising ang natutulog na namumuong galit sa kanyang puso sa nilalang na walang awang pinatay ang kanyang anak. Nasan ka, demonyong payaso? Magpakita ka! Sigaw ng lalaki. Maya-maya pa, bigla itong natigilan sa pagsisigaw nang biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito ang pagsasayawan ng mga puno sa paligid. Mga ilang minuto ang lumipas ay biglang tumahimik ang paligid. Biglang napaatras ng konti ang lalaki nang maramdaman niya ang isang nilalang na dahang lumilitaw sa puno ng akasya kung saan nakabitin ang pugot na ulo ng kanyang anak. Nakasuot ito ng mahabang puti na kasuotan na puno ng mga dugo. Nanlilisik ang dalawang lubog at mapupulang mata. Meron din itong itim na peklat mula sa kanyang bibig papunta sa kanyang dalawang tenga. Masama itong nakatitig sa kanya habang ninunguya ang isang putol na kamay ng bata. Magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa kaarawan ng iyong anak. Hahaha, ako'y sobrang nasiyahan sa pagkain iyong inihanda. Wika nito habang umaangil. Papatayin kitang demonyo ka. Sigaw ng lalaki at agad itong tumakbo papunta sa payasong demonyo na pumaslang sa kanyang anak. Pilit na sinasapak ng lalaki ang payaso, ngunit iniiligan lamang ito ng nilalang habang ngumingisi. Maya-maya pa, nang hindi niya naatim ang ginagawa ng lalaki, ay agad niya itong sinakal at dinilaan ng kanyang mahabang dila ang pisinch ng lalaki at agad itong inihagis sa isang puno. Tanging pag-ungol na lang ang nagawa ng lalaki dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman matapos tumama ang kanyang katawan sa malaking puno. Sumusuka na din ito ng dugo. Nang akmang tatayo pa sana siya, ay biglang lumitaw ang payaso at sinakal ito ulit. Maya-maya pa, agad na itinaas nito ang isang kamay. Biglang humaba ang mga kuko nito at agad na itinarak sa tagiliran ng lalaki na siyang pag-ungol ng lalaki dahil sa sobrang sakit na nadarama. Maya-maya pa, agad na tumitig ang payaso sa kanya habang sinasakal siya na nakaangat ang kanyang paa at pagbuka ng kanyang sobrang laking bibig. Ang kaninang itim na guhit na akala niya ay peklat lamang ay biglang napunit papunta sa tenga neto at biglang nagsuslian ang mahahaba at matatalas nitong mga pangil. Nang akmang lalapain na ng payaso ang lalaki ay biglang natigilan ang nilalang nang marinig nito ang isang putok ng baril at kasabay neto ang pagtama ng isang bala sa kanyang tagiliran na siyang dahilan upang mabitawan niya ang lalaki. Biglang lumapit ang maraming pulis at pinaligiran ang nilalang at ang asawa naman ng lalaki ay dali-daling nilapitan ang kanyang asawa na onti-onting nawalan ng malay at inakay papunta sa loob ng sasakyan. Maya-maya pa ay biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril na may kasamang pag-ungol ng isang mabanis na nilalang. Lumipas ang 3 araw,
ay natagpuan ang naagnas na katawan ni Rico sa isang abandonadong bahay sa kabubatan na wasak ang ulo at may hawak itong shotgun. Kinupop naman ng mag-asawa ang bunsong anak ni Rico at magmula noon ay unti-unting napawi ang sakit at kalungkutan na kanilang nararamdaman dahil sa pagkawala ng kanilang minamahal na anak dahil kinain ito ng demonyong payaso.